Ang anak ko. Tulungan niyo ang anak ko, umiiyak na sigaw ni Ethel habang pilit na ni-revive ng isang lifeguard ang anak niyang si Ezekiel na nangingitim na dulot ng pagkalunod. Kung kailan makikilala niya na ang tunay niyang ama at saka naman nangyari ang trahedyang ito. Iniwan niya lang saglit ang anak niya dito sa gilid na dagat para bumalik sa trabaho pero pagbalik niya pinagkakaguluhan na siya ng mga tao habang pilit na isinasalba ng lifeguard sa pamamagitan ng pag-CEC. Iligtas niyo ang anak ko. Maawa kayo sa kanya. Iligtas niyo siya, muling sigaw ni Ethel. Tigmak ang luha sa kanyang mga mata at para na siyang mababaliw sa sobrang sakit at pag-aalala para sa kaisa-isa niyang anak. Pasensya na Ethel pero wala na talaga eh. Wala na siyang pulso at nangingitim na siya, walang pakundangan namang sagot ni Jennifer. Isa siya sa mga lifeguard dito sa beach resort at siya din ang unang nakakita sa pagkalunod ng bata. Rescue niya naman ito kaagad pero huli na. Nangingitim na ang bata dulot ng pagkalunod at kahit na ano ang gawin niya tuluyan na din itong nawalan ng pulso. Magkakilala silang dalawa ni Ethel dahil pareho silang nagtatrabaho sa naturang beach resort na pag-aari ng mga Villarama at Santillan. Ano? Anong sabi mo? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pa patay ang anak ko, naghihinagpis na bigkas ni Ethel at mabilis na dinaluhan ang anak niyang wala ng buhay. Kaagad na umalingaw sa buong paligid ang kanyang pagtangis. Hindi niya akalain na isa-isang iglap mawawala sa kanya ang anak niya. Hindi totoo ito. Anak. Ezekiel. Palahaw na iyak ni Ethel. Ramdam ng mga taong nakapaligid ang sakit na nararamdaman ng isang ina na nawalan ng anak. Pero ano pa ba ang pwedeng gawin gayong tuluyan ng nalagutan ng hininga ang kaawa-awang bata? Ano ang nangyari dito? Nasa matinding pagluluksa na si Ethel nang marinig niya ang isang familiar na boses. Kaagad na paangat ang tingin niya at direktang tumitig sa paparating pa lang na si Elijah na kitang-kita ang pagkagulat sa mga mata nito. Ezekiel. Ano ang nangyari sa anak ko? Galit na sigaw ni Elijah. Umalis lang siya saglit para kumuha ng pera para ibigay kay Ethel dahil iyon ang napagkasunduan nilang dalawa para tuluyang ibigay sa kanya ang kustodiya ng bata pero hindi niya akalain na sa pagbabalik niya ay madatnan niya ang anak niya sa kalunos-lunos na sitwasyon. Elijah, I'm sorry. I'm sorry, nalunod siya. Nalunod ang anak natin. Humahagulhol ng bigkas ni Ethel. Hilam ang luha sa mga matang tumitig siya kay Elijah. At hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagbalasik ng hitsura nito. No. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ezekiel, galit at puno ng paghihinagpis na sigaw ni Elijah. Nanginginig ang mga kamay na akmang hahawakan niya sana ang wala ng buhay na katawan ng anak niya pero hindi niya kaya. Wala sariling bigla siyang napatayo habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya kayang makita ito sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Hindi pa nga sila masyadong nakakapag-bonding tapos malalaman niya na wala na ito. Ang saklap. Sobrang sakit. Ano ang ginawa mo? Bakit mo siya pinabayaan, hindi na napigilan pa ang bugso ng kanyang damdamin? Mariin. Niyang hinawakan sa braso ang babaeng minsan niyang minahal at pilit na pinapatayo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Wala akong kasalanan. Hindi ko ginusto na mapahamak ang anak natin Elijah. Umiiyak na sagot ni Ethel. Hindi niya din maiwasan na makaramdam ng takot lalo na at nakikita niya sa mga mata ni Elijah ang galit at paghihinagpis. Alam niyang habang buhay siya nitong kamuhian dahil sa nangyari sa anak nilang dalawa. Hindi mo kasalanan. Pinabayan mo ang anak ko na mapahamak tapos sasabihin mo sa akin na wala kang kasalan. Pak Ethel. Pak you, galit na sigaw ni Elijah. Wala na siyang pakialam pa sa mga taong nanonood sa kanila ngayon. Ang importante lang naman sa kanya ngayon ay ang mailabas ang sakit at paghihinagpis na nararamdaman ng puso niya. Elijah, hindi lang ang nasasaktan sa nangyari sa anak ko. Mas masakit sa akin ito dahil ako ang ina at ako ang nagpalaki sa kanya, umiiyak ni bigkas ni Ethel. Hindi mo siya kayang saktan? Wala kang kwenta kung hindi dahil sa pagiging ganid at sigurista mo, hinayaan mo na lang sana na isama ko si Ezekiel sa Manila. Hindi sana siya napahamak ngayon, galit na sigaw ni Elijah. At hindi niya napigilan pa ang sarili niya. Malakas niyang itinulak si Ethel na siyang dahilan kaya ito natumba sa buhanginan. Sa mismong tabi ng wala ng buhay na katawan ng anak niya. Ezekiel. No. Hindi totoo ito. Nandito na ako anak. Hindi ko nahahayaan pa na may manakit ulit sa iyo.
Idilat mo ang mga mata mo. Idilat mo ang mga mata mo, anak, paulit-ulit kong sigaw na para bang nasisiraan ng bait. Muli kong dinaluhan ang wala ng buhay nitong katawan. Hinaplos ko ang pisngi nito kasabay ng pag-agos ng masaganang luha sa aking mga mata. Ano ba? Kung kailan natagpuan ko na siya at saka naman ito nangyari. 8 taon. 8 taon ko silang hinanap ni Ethel pero huli na. May asawa ng iba si Ethel at tangap ko na sana iyon dahil wala naman na akong magagawa pa tungkol sa bagay na iyon. May minamahal ng iba ang babaeng mahal ko at kahit na masakit kailangan kong mag-move on basta mapunta lang sa akin ang kustodiya ng anak namin. Napagkasunduan naming dalawa na bibigyan ko siya ng 20 milyong peso at ready na ang pera. Kaya lang ito naman ang sumalubong sa akin sa pagbalik ko dito sa Villarama Santillan Beach Resort. Wala na ang anak ko. Patay na si Ezekiel. May dugo akong Villarama at hindi ako basta-basta mapapaiyak pero sa nakikita kong sitwasyon ngayon ng kaawa-awa kong anak biglang dagsa ang galit sa puso ko. Mula sa pagkakaupo sa buhanginan dahan-danan akong tumayo nang lilisik ang mga matang tinitigan si Ethel. Hindi ako papayag na walang managot sa pagkamatay ng anak ko. Pabaya kang ina kaya dapat lang na pagbayaran mo ito, galit kong sigaw sabay duro dito. Sa kabila ng kanyang pagluha, kitang-kita ko ang takot na kaagad na rumihistro sa mga mata niya. Napaatras pa siya ng makailang ulit habang patuloy siya sa kanyang pagtangis. Elijah, maniwala ka sa akin. Ginawa ko ang lahat para alagaan ang anak natin. 9 na buwan sa sinapupunan ko at mahigit 7 taon ko siyang inalagaan. Huwag mo naman ibunton sa akin ang lahat ng sisi, umiiyak niyang bigkas. At sino ang sisisihin ko sa pagkawala ng anak ko? Sino, Ethel? Galit kong sigaw. Siya. Ang lifeguard na yan. Siya ang sisisihin mo dahil hindi niya nabantayan si Ezekiel. Hindi niya ginawa ng maayos ang trabaho niya kaya napahamak ang anak ko, umiiyak niyang bigkas kasabay ng pagturo niya sa isang babae. Bakit ako? Abat Ethel, huwag mong isisisi sa akin yang pagiging pabaya mong inaha. Liyak ka ngayon dahil patay na si Ezekiel noong nabubuhay pa ang bata, hindi mo nga siya halos maalagaan kaagad namang sagot ng babaeng lifeguard. Wala sa sariling napatitig ako dito. Kung hindi ako maaring magkamali, nasa edad 20 pa lang ang babae. Pinabayaan mo ang anak ko, galit kong tanong sa kanya habang naglalakad palapit dito. Kung sa ibang pagkakataon baka humanga pa ako sa babaeng ito wala man lang akong nakikitang takot sa mga mata niya habang direkta din siyang nakatitig sa akin. Ikaw pala ang ama ni Ezekiel. Huwag mo akong sisisihin kung bakit napahamak ang anak mo. Hindi ako tagapag-alaga ng anak mo na 24/7, kaya ko siyang bantayan, seryoso niyang bigkas. Napatigil naman ako sa paghakbang palapit sa kanya habang hindi ko inaalis ang pakakatitig sa kanyang mukha. Sa presinto ka na lang magpaliwanag. Wala akong ibang gusto ngayon kundi ang mabigyang ng hustisya ang pagkawala ng anak ko. Makukulong ang dapat makulong at managot sa batas ang dapat managot, nanlilisik ang mga matang bigkas ko, at mabilis na sininyasan ang mga tauhan ko na kanina pa nakamasid. Tumawag kayo ng mga pulis. Gusto kong makulong ang lahat ng sangkot dahil sa pagpapabaya kaya napahamak ang anak ko, galit kong bigkas. Muli kong binalikan ang anak kong wala ng buhay. May mga luha sa mga mata na masuyo kong hinaplos ang mukha nito. Kung paano ako naghirap na matagpuan siya, ganito lang din kadali na nawalay siya sa akin. Teka lang, wala akong kasalahan. Ethel, umayos ka ha? Huwag mo akong idamay dito, narinig ko pang sambit ng babaeng lifeguard, pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Galit ako at hindi ako papayag na walang managot sa batas dahil sa pagkamatay ng anak ko. Elijah, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Kahit na pagbabalik-baliktarin pa ang mundo, ina ako ni Ezekiel at hindi mo ako pwedeng ipakulong, narinig ko ding sambit ni Ethel. Matalim ang mga matang tinitigan ko ito habang hawak-hawak na siya ng mga tauhan ngayon. Makukulong ka sa pagiging pabaya mo. Mabubulok ka sa kulungan. Iyan ang tandaan mo, Ethel, galit kong sigaw. Wala akong kasalanan. Walang ina na may gusto na mapahamak ang anak. Elijah naman, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hayaan mo naman sana akong magluksa sa pagkawala ng anak ko. Huwag ka naman sanang maging unfair sa akin, umiiyak niyang bigkas. Huwag akong maging unfair sa'yo. Bakit, noong mga panahon na inilihim mo sa akin ang tungkol sa anak natin, hindi ba lumalabas na naging unfair ka sa akin, Ethel? Hindi ba, galit kong sigaw sa kanya.
Ilang beses naman itong napailing habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha mula sa kanyang mga mata. Naging unfair ka sa akin. 8 taon kitang hinanap. 8 taon na halos halughugin ko ang mundo tapos nandito ka lang pala. Nagtatago kasama ng anak ko. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong kapabayaan. Hinding-hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong pagpapabaya sa anak natin, galit kong bigkas. Hindi naman na siya nakaimik. Ilang saglit lang, dumating na din ang mga kapulisan at tuluyan na siyang hinuli kasama ang babaeng itinuro niya na sangkot daw sa pagkamatay ng anak namin dahil daw sa kapabayaan nito pagdating sa trabaho. Hey naku! Ano ba yan Ethel, nakakainis ka? Ang sarap mong kalbuhin, narinig ko pang reklamo ng lifeguard. Napansin kong pinukol pa ako nito ng masamang tingin bago tuluyang sumama sa mga kapulisan. Heist, ano ba naman iyan Ethel? Nababaliw ka na ba? Bakit pati ako damay sa asunto ng lalaking iyon? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang natanong ang bagay na iyon kay Ethel pero wala man lang akong nakuha na kahit na anong reaksyon mula sa kanya. Tulala ang bruha habang nakatitig lang sa kawalan. Hindi ko alam kung bakit damay ako sa kaso gayong hindi ko naman sana pinabayaan ang trabaho ko. Kakapaumpisa pa lang ng duty ko noong mga panahon na iyon at hindi pa sakop ng working hours ko ang pagkalunod ng bata. Sinagip ko pa nga pero huli na. Wala nang pulso si Ezekiel noong nakuha ko. Kilala ko ang mag-inang Ethel at Ezekiel dahil sa halos mahigit 1 taon kong pagtatrabaho sa Villarama Santillan Beach Resort, palagi kong nakikita ang bata na naglalaro sa buhanginan. Minsan ko na din siyang nakita na sinasaktan ng bagong kinakasama ni Ethel ngayon na si Arnulfo. Wala sa sariling napaupo ako sa malamig na semento ng selda. Ang unfair talaga ng mga mayayaman. Kung totoosin, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ezekiel pero bakit ako ikinulong? Mabilis na lumipas ang mga araw. 1 linggo, nagtagal pa talaga ako ng 1 linggo dito sa loob ng kulungan bago dumating ang EC ng beach resort at sinabing pwede na daw akong lumabas. Siyempre sobrang tuwa ko. Sa wakas, makakalabas na din ako sa mainit at masikip na kulungan at napatunayan din na wala akong kasalanan. Kaya lang sa paglabas kong iyon ay ang isang balita na masakit tanggapin. Pasensya ka na Jennifer. Hindi ka na pwedeng mag-report sa beach resort. Direktang wika sa akin ng EC personnel na sa Melissa sabay abot sa akin ng 1 sobre. May ibinigay din siyang papel sa akin na dapat kong pirmahan. Bakit? I mean, napatunayan na wala akong kasalanan, bakit kailangan pang matangal ako sa trabaho? Seryoso kong tanong sa kanya. Hindi ko din alam. Basta dumating na lang ang kautusan mula sa Manila na kailangang masisante ang lahat ng tao. Sangkot sa pagkamatay ng anak ng pamangkin ng may-ari ng resort, malungkot na sagot sa akin ni Melissa. Wala na akong choice pa kundi ang tanggapin na lang ang katotohanan. Maghahanap na lang ulit ng trabaho kung ganoon. Sayang nga lang dahil malaki sana magpasahod ang Villarama Santillan Beach Resort. Kumpleto din sana sa mga benepisyo kaya lang kailangan tanggapin ang katotohanan na ganito talaga ang buhay. Kahit napilitin pa natin ang magpakabuti, darating at darating talaga ang oras na minsan, madadamay ka sa gulo ng iba. At ito na nga ang nangyari sa akin. Pagkagaling sa presinto, diretso ako uwi ng bahay kung saan nadatnan ko ang half-sister kong si Madeline at ang boyfriend kong si Robin ang naghahalikan. Mga walang hiya. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko mapigilang sigaw. Kaagad namang naghiwalay ang dalawa habang kitang-kita ko sa mga mata ni Robin ang guilt na hindi makatitig ng diretso sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit? Bakit, hindi ko na mapigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwalan sa aking nasaksihan ngayon lang. Ang half-sister kong si Madeline at Robin naghahalikan. Hindi man lang nila naisipan na dalawin ako sa kulungan sa loob ng 1 linggo na pagkakakulong ko tapos madadatnan ko sila sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. Oh, nandito na pala ng ex-convict, wika naman ni Madeline na sinabayan pa ng paghagiki. Hindi ko naman mapigilan ang bugso ng aking damdamin. Mabilis akong naglakad palapit sa kanya at hinila siya sa buhok. Walang hiya ka. Makati. Makati ka, galit kong sigaw dahil sa matinding galit. Paanong nagawa niyang agawin sa akin ang boyfriend ko? Nawala lang ako ng 1 linggo ito na kaagad ang madadatnan ko. Jennifer, ano ba? Bitawan mo si Madeline.
Bitawan mo siya, narinig kong sambit ni Robin. Kaagad ko namang binitiwan si Madeline at mabilis siyang hinarap. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at kusa nang lumagapak ang palad ko sa pisngi niya. Bakit nagawa mo ito sa akin, Robin? Bakit? Umiiyak kong tanong sa kanya. Hindi naman siya nakaimik pero tulala na nakatitig sa akin. Bakit sa dinami-dami ng mga babae, bakit ang half-sister ko pa? Bakit si Madeline pa? Galit kong sigaw sa kanya. Halos 2 taon na kaming magkasintahan itong si Robin at sa loob ng 2 taon na iyon, masasabi ko na masaya naman ang relasyon namin. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit nagawa niya akong lokohin ngayon. Sorry, Jennifer. Lalaki ako at may mga pangangailangan din ako na hindi mo kayang ibigay sa akin. Siguro naman, hindi mo ako masisisi kung naghanap ako ng iba, diba? Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang ibigay ko sa kanya ang perlas ng silangan ko na never kong ginawa. Ibig sabihin, may nangyayari na sa kanilang dalawa ni Madeline? God, kailan pa? Wala sa sariling napabaling ang tingin ko kay Madeline na noon kitang-kita ko ang ngiti sa labi nito. Mukhang tuwang-tuwa siya na nakikitang nahihirapan ang kalooban ko ngayon. Wala man lang kahihiyan at mukhang proud pa talaga siya sa ginawa niya. Kung ganoon, magsama kayong dalawa. Tutal, kayo naman talaga ang bagay eh. Mga immoral at walang kwenta, galit kong bigkas at mabilis na naglakad paalis. Ganito ba talaga ang mga lalaki? Porket hindi mo naibigay ang nais nila, maghahanap ka agad sila ng iba? Ang unfair nila sa totoo lang. Pagkatapos ng mainit na komprontasyon sa pagitan naming tatlo, mabilis na akong naglakad paalis. Didiretso sana ako ng kwarto pero natigil din ako sa paghakbang nang makasubong ko ang aking stepmother. Ang nanay ni Madeline. Nakalabas ka na pala ng kulungan? Ano ang ginagawa mo sa dito sa pamamahay ko? Alam mo bang isa kang malaking kahihiyan ng pamilya, galit niyang bulyaw sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Imagine, na kaya niya akong pagsalitaan ng ganito gayong kung totoosin ni hindi man lang nila ako dinalaw sa kulungan. Kung hindi pa sa EC ng Villarama Santillan Beach Resort, malabo talaga siguro akong makalabas ng kulungan. Hindi niyo po ito bahay. Pamamahay ito ng mga magulang ko kaya wala kang karapatan na magsalita sa akin ng ganyan at questionin ako kung ano ang ginagawa ko dito, seryoso kong sagot sa kanya. Aba at marunong ka na ngay ng lumaban ah. Bakit? Sino ba ang pinagmamalaki mo ha? Sino? Galit niyang bigkas sabay duro sa akin. Lalo namang nag-alab ang galit sa puso ko dahil sa sinabi niya. Pambihira talaga. Niluko na nga ako ng boyfriend ko tapos bubungangaan pa ako ng homewrecker na ito. Kainis. Mag-ina nga silang dalawa ni Madeline dahil pareho silang mang-aagaw. Nagsasabi lang po ako ng totoo, tiya. Kayo po ang nagtulak sa akin para lumaban dahil sa sama ng tabas ng dila nyo, pagalit kong ding sagot sa kanya. Akmang maglalakad na sana ako paalis nang maramdaman ko ang mariin na paghawak niya sa braso ko. At saan ka pupunta? Maldita ka talaga. Bakit ba kasi umuwi ka pa dito sa bahay at hindi ka pa nabulok sa kulungan? Tutal naman isa kang salot at walang kwenta. Galit niyang bigkas. Hindi ko na napilan pa ang sarili ko. Galit kong hinaklit ang kamay niya na nakahawak sa braso ko na siyang dahilan kaya lalong nag-apoy sa galit ang mga mata niya. Huwag niyo akong pilitin na labanan katya. Ang kapal din naman ng apog niyo para pagsalitaan ako ng ganito gayong kung totoosin, isa lamang kayong kabit sa pamilyang ito, galit kong bigkas. Jennifer, akmang sasagot pa sana si Tia Martina nang mula sa kung saan biglang sumulot naman ang ama kong si Papa Bonifacio. Galit ito base na din sa tono ng boses na ginamit niya nang tawagin niya ang pangalan ko. Bonifacio. Wala na talaga. Wala nang galang ang anak mo sa akin, kaagad namang sagot ni Tia Martina. Umiiyak na ang atribida kong stepmother na akala mo inaapi ko siya na naglakad palapit kay Papa. Ano na naman ito, Jennifer? Kakauwi mo nga lang, gulo na kaagad ang dala mo. Wala ka na bang matinong kayang gawin? Sa pamilya na ito, sa sobrang lakas ng boses ni Papa, halos mag-echo na ang boses niya sa buong paligid. Hindi na ako nagulat sa ganitong komprontasyon. Noon pa man, kinakampihan niya na ang kabit niyang si Martina kumpara sa akin na anak niya. Hindi ako ang nag-umpisa ng gulo para questionin mo ng ganito.
Masyado lang talagang madrama iyang kabit nyo na akala mo naman inaapi ko sila. Pagalit ko ding bigkas. Hindi ko inaasahan ang sunod na ginawa ni Papa. Naramdaman ko na lang kasi ang pagsayad ng palad niya sa pisngi ko. Walang hiya ka. Wala kang kwentang anak. Sakit ka talaga ng ulo kaya mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay na ito. Galit na sigaw ni Papa sa akin. Wala sa sariing napahawak ako sa nasaktan kong pisngi kasabay ng pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Masakit ang masampal pero mas masakit yata ang katagang binitiwan niya ngayon lang sa akin. Imagine, mas kinakampihan niya pa ang kabit niya kumpara sa akin na anak niya. Nasaan ang hustisya? Pawala na ba talaga kayong natitira na kahit nakatiting na pagmamahal sa akin? Ako ang anak niyo. Sana makinig naman kayo sa akin, umiiyak kong bigkas. Wala nang dapat pang pag-usapan, Jennifer. 1 linggo kang nawala sa bahay na ito at sa loob ng 1 linggong iyon naging tahimik ang pamamahay ko. Mas masaya pa siguro ako kung nabulok ka na lang sa kulungan kaysa naman umuwi ka dito sa bahay na ito at manggulo, muli niyang bigkas. Wala sa sariling napaatras ako dahil sa sakit ng mga katagang binitiwa niya. Shit, anak ba talaga ako ng taong ito? Bakit ang sama niya? Bakit ang sama ng ugali nila? Dahil sa sobrang sakit ng mga katagang binitiwan ng sarili kong ama sa akin, wala sa sariilang naihakbang ko ang aking paalis. Hindi pa tungo sa kwarto kundi palabas ng bahay. Siguro nga tama si Papa. Wala na akong lugar sa pamamahay na ito. Isa lamang akong sakit ng kanilang ulo ng kanyang kerida. Wala na akong lugar sa puso niya kaya nagawa niya akong tiisin at mas kinampihan niya pa ang kabit niya kumpara sa akin na dugot laman niya. Wala akong choice kundi ang umalis ng bahay. Nakaka-suffocate at feeling ko wala akong kakampi sa buhay. Kung bakit naman kasi ang agang namatay ng nanay ko. Heto tuloy ako ngayon, mula pagkabata, wala nang ibang ginawa ang stepmother ko kundi ang ibuli ako. Kung totoosin, maayos naman sana ang buhay ko. May malawak kaming lupain sa probensyang ito na minana pa ng sarili kong ina sa aking lolo at lola, kaya lang walang ibang nakikinabang kundi ang pangalawang asawa ni Papa pati na din ang anak nilang si Madeline. Gusto ko sanang maging nurse pero kailangan kong huminto sa pag-aaral dahil walang kahit na isang suporta akong nakukuha sa kanila at wala akong choice kundi ang mamasukan ng trabaho at naging lifeguard nga ako sa isang beach resort. Malas nga lang dahil natangal ako sa trabahong iyon. Kung saan naman nag-enjoy na sana ako sa trabaho kong iyon, nadamay pa ako sa kabubuhan at kapayapaan ng ibang tao. Nay Ethel. Pisteng buhay talaga ito. Parang gusto ko nang sumuko ah. Pati boyfriend kong si Robin na akala ko kakampi ko sa lahat ng bagay tinalikuran na din ako. Ayun, nalason sa kamadag ng half-sister kong si Madeline at tuluyan akong tinalikuran. Saan na ako ngayon pupunta? Saan ako pupulutin? Walang pamilya, walang trabaho at may kaso pa. As in wala. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa isiping iyon hindi ko na mapigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Sa totoo lang nakakapagod na. Ang akala ng nakakarami wala akong problema pero ang hindi lang nila alam pasan ko ang mundo. Naglalakad ako ngayon sa kalsada na walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta. Liban sa ama ko wala na akong maiuturing na mga kamag-anak. Mukhang sa kangkungan pa yata ako pupulutin. Nasa ganoo akong sitwasyon nang maramdaman ko ang patak ng ulan sa aking balat. Wala sa sariling napatingala ako sa kalangitan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin ko kung gaano kadilim ng kalangitan. Ano ba? Pati ba ang langit ayaw makiayon sa sitwasyon ko ngayon? Sa bagay, masarap mag-emote at umiyak sa gitna ng ulan. Mas maigi nga nagganoon, walang makakapansin kung gaano ako miserable ngayon. Nasa ganoon akong sitwasyon hang mapansin ko ang paghinto ng isang itim ng sasakyan sa harapan ko. Noong una ayaw ko pa nga sanang pansinin pero nang mapansin ko ang pagbaba ng ilang mga kalalakihan na nakasuot ng kulay itim na kasuotan doon na ako na alarma. Wala sa sariiling napaatras ako at nang mapansin ko ang itinuro ako ng isa sa kanila, wala na akong choice pa kundi ang tumakbo ng palayo. Shit malas na nga ako sa buhay, makikidnap pa yata ako eh. Pambihirya! Anong araw ba ngayon? Bakit parang ang dami naman yatang hindi kanas-nais na nangyari sa buhay ko? Tuluyan na nga akong napatakbo pero hinabol naman nila ako. Narinig ko pa nga nagpagigaw ng ilan sa kanila na pinapahinto ako pero hindi ko pinakingan.
Kidnap ba ito? Pero bakit ano ang kailangan nila sa akin? Miss, tumigil ka. Hindi ka naman makakalayo sa amin dahil kahit saan ka magpunta susundan ka namin, narinig kong sigaw ng isa sa kanila. Nakakatakot ang boses nito dahil puno iyon ng pagbabanta. God! Patuloy ako sa mabilis kong pagtakbo. Mabuti na lang at wala akong bitbit na kahit ano kaya nakakakilos ako ng maayos. Kaya lang sa hindi inaasahan na pagkakataon, napatid ako sa isang maliit na bato at nadapa ako. Bago pa ako nakabangon, tuluyan na silang nakalapit sa akin at nahawakan na ako ng dalawa sa kanila. Hindi. Please maawa kayo sa akin. Pakawalan niyo ako, naghihisterikal kong bigkas. Kasabay ng lamig na naramdaman ko sa buo kong sistema dulot ng pagkabasa ng ulan ay ang takot sa puso ko. Sino sila? Ano ang kailangan nila sa akin? Sumama ka na lang ng matiwasay sa amin, miss, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Sino bang tanga ang basta na lang sasama ng matiwasay sa kanila, gayong kidnapping itong ginagawa nila sa akin? Sa bagay, may choice ba ako? Wala eh. Kasi naman hawak na nila ako. Walang kahirap-hirap na nadalala nila ako sa itim ng sasakyan at mabilis na isinakay sa loob. Paano ako makaka sa kanila gayong ang laki ng mga pangangatawan nila? Katapusan ko na ba? Huwag naman sana. Kahit naman malungkot ang buhay ko, ayaw ko pang mamatay. Bata pa ako at marami pa akong gustong gawin. Babalikan ko pa sila Tia Martina at Madlin dahil gusto kong bawiin sa kanila ang kung ano ang pag-aari ko. Pasensya na boss. Ang bilis niya kasing tumakbo naringi ko pang hinging paumanhin ng isa sa kanila. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa lalaking naabutan kong prenteng nakaupo dito sa loob ng sasakyan. Diretso ang kanyang tingin sa unahang bahagi ng sasakyan habang wala akong nakitang kahit na anong reaksyon sa kanyang mukha. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin na hinatakutan kong tanong sa kanya? Kakaiba siya sa mga lalaking humuli sa akin kanina. Feeling ko siya ang leader pero bakit familiar sa akin ang pagmumukha niya? Saan ko nga ba siya unang nakita? Sino po ba kayo? Ano ang kailangan niyo sa akin? Muling tanong ko sa lalaking katabi ko ngayon. Parang hari ang kanyang aura samantalang para naman akong basang sisiw. Lamig na lamig dulot ng pagkabasa sa ulan. Are you sure hindi mo ako kilala? Ang bilis mo naman yatang nakalimot, miss. Madlang awa, seryoso niyang bigkas kasabay ng pagtangal niya sa kanyang suot na eyeglasses. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at kaagad na nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang hitsura niya. Shit, walang iba kundi ang ama ng batang nalunod. Shocks, sino ba ang hindi makakakilala sa kanya? Although iba ang aura niya ngayon alam kong siya lang naman ang ama ng batang si Ezekiel. Ano ang kailangan mo sa akin? Mr. Valdez, kidnapping itong ginagawa niyo at malaking kasalanan ito sa batas. Kahit na natatakot, pinilit ko pa ring tapangan. Hindi pwedeng makita niyang natatakot ako sa kanya dahil alam ko sa sarili ko na wala akong kasalanan sa nangyari sa anak niya. Biktima lang din ako. Sinungaling lang talaga si Ethel at idinawit ako sa kapabayaan na ginawa niya sa anak niya kaya nalunod ito. Kidnapping? Kung iyon ang tingin mo, I don't care, mahina niyang bigkas. Muli niyang isinuot ang kanyang eyeglass sabay dampot ng isa pang coat at pahagis na ibinigay sa akin. Fix yourself. Sa panahon ngayon, bawal kang magkasakit dahil may mga bagay ka pang dapat gawin para naman mabayaran mo lahat ng mga pagkakasala mo sa akin. Walang emosyon niyang bigkas. Wala sa sariling muling napatitig Akio sa kanya. Nakulong na ako ng 1 linggo dahil sa nangyari sa anak mo at kahit wala akong kasalanan tinanggap ko iyon. Huwag kang abusado Mr. Valdez, pakawalan mo ako. Wala akong kasalanan na nagawa sa iyo, kaya tigilan mo ako, naiinis ko ng sagot sa kanya. Kahit na alam kong pamangkin siya ng mga may-ari ng Villarama Santillan Beach Resort, hindi ko talaga siya urungan. Tutal naman sanay na ako sa magulong buhay Kulang pa ang pagkakulong mo ng 1 linggo sa kapabayaan na ginawa mo. Namatay ang anak ko dahil doon kaya dapat lang na mapagbayaran mo din iyon at sisiguraduhin ko sa iyo Miss Madlang Awa mahal akong maningil, seryoso niya ding sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang makaramdam ng matinding takot. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano pa bang kabayaran ang gusto niya gayong malinaw pa sa dagat ng beach resort na wala akong kasalanan? Siguro naman nag-imbestiga siya pero bakit lumalabas pa rin gayon na kasalanan ko? Baliw ba siya?
Wala nga akong kasalanan sa mga nangyari. Ginawa ko ang lahat para maisalba ang anak mo pero wala na talaga eh. Wala na siyang pulso noong naiahon ko siya sa dagat, kaagad ko ding sagot sa kanya. Hindi siya nakaimik pero napansin ko ang lalong pagsalubong ng kilay niya. Saka, hindi ako tutulungan ng mismong pamunuan ng beach resort kung kasalanan ko ang mga nangyari, muling bigkas ko pero para bang wala na sa kanya iyon. Napansin ko kasing hindi. Na siya sumagot pa kaya nanahimik na din ako. Baka kasi kung patuloy pa akong kukuda, lalo siyang magalit sa akin at ihagis ako sa labas ng sasakyan. Lalong lumakas ang ulan at halos zero visibility na ang labas. Saka, kanina pa tumatakbo itong sasakyan at sure ako na medyo malayo na kami sa baryo kung saan ako nakatira. Sa bagay, pinalayas na nga pala ako sa amin kaya wala na ding dahilan para pumalag pa ako. Katunayan nga hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Hindi niya naman siguro ako sasaktan, di ba? Mukhang hindi naman siya mamamatay tao. Nagkataon lang siguro na galit siya kaya medyo nakakatakot ang aura niya pero kung may balak siyang masama sa akin, baka kanina niya pa ginawa. Heist! Bahala na nga siya. Wala naman na akong choice kundi ang sumunod sa agos ng buhay eh. Hindi niya naman siguro ako gagawa ng masama dahil kilala ko ang mga relatives niya. Dinig ko. Mabait ang kanila kaya hindi niya naman siguro ako ipapatay ng dahil lang galit siya sa akin. Wala sa sariling napahigpit ang pagkakahawak ko sa jacket na ibinigay niya. Dahil sa pagkabasa sa ulan, nakakaramdam na ako ng panlalamig. Dagdagan pa na bukas pa yata ang aircon ng sasakyan. Mr. Valdez, pwede bang pakipatay muna ng aircon? Tutal naman medyo malamig ang panahon eh. Basa ako at baka magkasakit ako. Lakas loob kong bigkas. Tinitigan niya lang ako kasabay ng pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya. Kung basa ka, maghubad ka, problema ba iyon? Seryoso niyang bigkas. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng mga mata. Baliw ba siya? Maghubad daw, makikita niya ang pinakakaingatan kong yaman. Heist, bahala na titiisin ko na lang ang lamig kaysa naman maghubad ako sa harapan niya no. Pervert yata ang gagong ito eh. Hindi ko mapigilan na mapabalikwas ng bangon nang maramdaman ko na nakahiga na ako sa isang malambot na kama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari dahil ang huli kong natatandaan ay nakasakay ako sa sasakyan kasama ni Mr. Valdez na bumibiyahe sa kung saan. Paanong sa muling pagmulat ng aking mga mata nandito na ako sa isang silid. Hindi ko na din suot ang damit kong basa. Anong nangyari? Paanong nakarating ako sa silid na ito? Saka, sino ang nagbihis sa akin? Sa isiping iyon hindi ko mapilan ang ilibot ang paningin sa buong paligid. Nasaan nga ba ako? Nasa hotel. Kung ganoon, nasa hotel kami at si Mr. Valdez ba ang naghubad sa akin para mapalitan ako ng kasuotan. Sa isiping iyon biglang salakay ng kaba sa puso ko. Dali-dali akong bumaba ng kama at kaagad na hinanap ang pintuan nang matigil ako nang biglang bumukas iyon. Mula sa labas, may pumasok na dalawang babaeng naka-uniform. Nako, mabuti naman at gising ka na ma'am, bigkas ng isa sa kanila. Nagtatakang napatitig ako sa kanila. Sisno kayo? Nasaan ako? Kandautal kong tanong sa kanila. Nandito po kayo sa bahay ni Mr. Elijah Villarama Valdez. Ma'am, nakangiting sagot nito kasabay ng paglapag ng dalawa ng tray na may pagkain sa maliit na mesa. Paanong nakarating po ako dito? Ibig kong sabihin, wala po akong naalala kung paano ako nakarating sa silid na ito, naguguluhan kong bigkas. Ay, ma'am. Wala po talaga kayong maalala kasi noong dumating kayo kagabi, inaapoy po kayo ng lagnat, sagot naman ng isa sa kanila. Gulat naman ako. Siguro dahil sabi ni sir, nabasa po kayo sa ulan. Heto nga po pala ma'am, kain muna kayo para makainom kayo ng gamot nyo, nakangiting bigkas ng isa pa. Hindi naman ako makapaniwala. Pambihira nagkasakit daw ako. Paanong nangyari iyon? Saka, ano ba talaga ang kailangan ni Mr. Valdez at bakit niya ako dinala dito sa pamamahay niya? Ano po ba ang pangalan niyo manang? Saka nasaan po si Mr. Valdez? Seryosong tanong ko. Tawagin mo na lang akong Presi at siya naman si Salve, nakangiti nilang pakilala sa akin. Ako naman po si Jennifer. Teka lang, nabangit po ba sa inyo ni Mr. Valdez kung ano ang kailangan niya sa akin? At bakit niya ako dinala dito sa bahay niya? Saka, sino po ang nagbihis sa akin kagabi?
Seryosong tanong ko. Hanako, marami pa pala kaming gagawin, Ma'am Jennifer. Iyang mga tanong mong iyan si Sir Elijah lang ang pwedeng sumagot. Sige po, kain na muna kayo. Lalabas na muna kami, nakangiting paalam ng dalawa sa akin. Naiwan naman akong gulong-gulo. Ano ba? Ano ang ginagawa ko sa bahay na ito? Saka anong lugar ito? Sa naisip kong iyon, dali-dali akong naglakad patungo sa may bintana. Hinawi ang makapal ng kortina at dumungaw sa labas at ganoon na lang nagpanlalaki ng mga mata ko nang kaagad na sumalubong sa paningin ko ang isang malawak na garden. Napapalibutan iyon ng mga nagagandahang mga bulaklak at sa kabilang bahagi ay may isang malapad at malaking pool. Nasaang probensya ba ako? Anong lugar ito at paano ako makakaalis dito? Sa isiping iyon, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pagkadismaya. Siguro nasa second floor ako na bahagi ng malaking bahay. Maluwang itong kwarto na kinaroroonan ko at maaliwalas naman ang buong paligid. Hindi ito ang tipikal na pinaglalagyan ng mga taong nakidnap. Sa mga napapanood ko sa mga pelikula, kadalasan ay dinadala sa mga maruruming lugar o lumang warehouse ang mga taong nakidnap. Pero itong kinaroroonan ko ngayon ay kakaiba. Nandito lang naman ako sa isang napakagandang silid at mukhang masarap din iyong pagkain na dala ng mga kasambahay. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Tinapunan ko ng tingin ang mga pagkain na nakalatag sa maliit na mesa at naglakad patungo sa may pintuan. Dahan na binuksan iyon at ganoon na lang ang tuwa ko dahil hindi nakalock. Ibig sabihin, hindi ako nakidnap. Baka nagmagadang loob lang si Mr. Valdez sa akin, kaya dinala niya ako dito sa bahay niya. Saan ka pupunta? Iyon nga lang ang kung anumang positibong naisip ko ay bigla ding nagalaho dahil lang tuluyan ko nang nabuksan ang pintuan at akmang lalabas na sana ako. Ang seryosong mukha ni Mr. Valdez ang kaagad na sumalubong sa akin. Unlike kahapon, iba na ang kasuotan niya ngayon. Naka-cotton shorts lang siya at white cotton t-shirt. Wala na din siyang suot na eyeglass kaya kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang mukha. Yawa, ang gwapo pala ng taong ito. Ang tangos ng ilong at ang mga mata shit titig pa lang pero parang feeling ko natutunaw na ang puso ko. Chair. Miss Madlang Awa. I said, saan ka pupunta? Halos pasigaw na tanong niya sa akin kaya naman hindi ko mapigilan ang mapatalon sa gulat. Peace talaga. Ano ang palagay niya sa akin? Bingi. Magkaharap lang kami pero kung makasigaw akala mo naman kilo-kilometro ang layo namin sa isa't isa. Gwapo nga sana pero ang sungit naman. Malamang, minus point siya sa langit. Tatakas. Tatakas sana kung hindi mo kaagad ako nahuli, mataas din ang boses na sagot ko sa kanya. Bakit siya lang ba ang may karapatan na sumigaw? Ako din dapat dahil hindi naman siya inaano nagagalit kaagad. Don't dare na tumakas, Miss Madlang Awa, dahil kahit saan ka pa magpunta, masusundan at masusundan kita, galit niya ding sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Tingnan mo ang taong ito. Ang lakas ng loob na magbanta gayong wala pa naman sana akong ginagawa. Hindi pa nga ako nakakalabas ng pintuan kung ano-ano na ang ibinibintang sa akin. Hindi siguro siya mahal ng nanay niya. Ano ba kasi ang kailangan mo? Bakit mo ako dinala sa bahay na ito? Saka anong lugar ito, nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Hindi ako maniniwala na masamang tao siya dahil kahit nakaunting kurot, wala pa naman akong natatangap mula sa kanya. Mas masamang tao pa nga yata ang sarili kong ama kumpara sa kanya eh. Kasi ang tatay ko ang bilis na pagbuhatan ako ng kamay samantalang itong kaharap ko na mukhang masama ng ugali ay kahit na isang pitik hindi pa niya ginawa sa akin. Pumasok ka sa loob ng kwarto. Hindi ka pwedeng lumabas hangat hindi ko sinasabi. Imbes na sagutin niya ang katanungan ko, ibang kataga naman ang lumabas sa bibig niya. Ang hirap niya palang kausap. Hindi ako papasok hangat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano ba ang ginagawa ko sa pamamahay mong ito? Bakit ako nandito? Seryosong tanong ko. Miss Madalang Awa. Sinabi kong pumasok ka sa loob ng kwartong iyan eh. Galit na naman niyang sigaw. Wala tuloy sa sariling napaatras ako at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto. Peace talaga. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Bakit palaging galit? Kung makaasta akala mo naman pasan ang mundo eh. Bakit hindi mo kinain ang mga pagkain na iyan? Gusto mo bang magpakamatay? Hindi ko na naman mapigilan ang mapaiktad sa gulat nang muli na naman siyang sumigaw.
Ni hindi ko man lang naramdaman na pumasok din pala siya dito sa loob ng kwarto. Ano ba? Hindi ako mamatay sa gutom pero papatayin mo yata ako sa gulat eh. Hindi ka ba marunong magsalita na maayos? Palaging nakasigaw hindi naman ako bingi, naiinis ko ding sagot sa kanya. Sumusobra na talaga ang lalaking ito. Liban sa pagiging gwapo, wala na akong nakikitang magandang katangian sa kanya. Feeling ko hindi ko taaga siya kayang makasama ng matagal dahil baka mamatay ako sa hypertension. Hindi ako high blood pero maha-high blood yata ako sa palaging pagsigaw niya eh. Akala mo. Palaging may kaaway. Kainin mo iyang mga pagkain na iyan at pagkakatapos niyan mag-usap tayo, muli niyang wika. Si pagkakataon na ito, hindi na siya nakasigaw pero ramdam ko sa boses niya ang inis. Mabilis na din siyang naglakad palabas ng kwarto, kaya naman salubong ang kilay na nasundan ko na lang siya ng tingin. Feeling ko inuubos niya din ang pasensya ko. Pitikin ko kaya niya ang bayag niya para tumino ang kukutin niya. Nakakainis ang lalaking iyon. Kahapon ko lang siya nakilala pero feeling ko ang dami niya nang ibinigay na stress sa akin. Dahil gutom na din naman ako, wala na akong choice kundi ang maupo na lang at umpisahan ng kumain. In fairness, masasarap ang mga pagkain na nasa harapan ko. Gustong-gusto ko ang lasa. Lasang mayaman eh. Ilang saglit lang, nag-enjoy din naman ako sa pagkain. Saktong kakatapos ko lang kumain, muling pumasok ang dalawang kasambahay para ligpitin ang mga pinagkainan ko. Sa pagkakataon na ito, napansin kong pareho na silang ilag sa akin na labis kong ipinagtataka. Manang. Nasaan ang banyo dito? Hindi ko na mapigilang tanong. Kanina pa ako naihi kaya lang bawal nga daw akong lumabas sa silid na ito, di ba? Saka, saan kaya ang banyo? Ma'am, may sarili po kayong keys dito sa loob ng silid nyo. Ayan po kaagad namang sagot ni Manang Salve, sabay turo sa akin sa isang nakasarang pintuan. Mabilis akong naglakad palapit doon at binuksan ang pintuan para lang magulat sa hindi ko inaasahan na masilayan. Shit kung gaano kaganda ng silid kung nasaan ako ngayon, super ganda din ng banyo. Kumikinang sa sobrang linis at amoy pa lang, parang nakakahiya yatang mag-poops. Napalingon pa nga ako sa dalawang kasambahay nang mapansin ko na sabay na silang lumabas ng silid. Nang mapag-isa na ako, mabilis na din akong pumasok sa loob ng banyo. Manghang-mangha ako sa aking nakikita, lalo na nang dumako ang paningin ko sa centralized AC na nakakabit. Saan ka ba makakakita ng banyo na may aircon? Kung ganoon, sobrang yaman din pala nitong si Mr. Valdez. Parang gusto ko na tuloy makalabas dito sa silid na ito at mag-ikot-ikot sa labas. Gaano kaya kaganda ang bahay na ito at bakit ganito karangya ang mga nakikita ko? Hindi ko alam kung ilang minuto na ako dito sa loob ng banyo na walang ibang ginawa kundi ang tumunganga lang. Naikot ko na yata lahat ng kasulok-sulukan at mas lalo akong natuwa nang mapansin ko na kumpleto na sa gamit. Mula sa toiletries at mga towel pati nga bathrobe ay meron na rin. Naengganyo tuloy akong maligo. Lahat din kasi ng nakikita kong mga gamit sa katawan ay puro imported eh. Parang kay sarap gamitin. Pakialamera sa kung pakialmera ako ng gamit din, may gamit pero bahala na. Nandito na din lang, gusto ko ding ma-experience maligo sa banyo ng mga mayayaman. Pati tubig may heater din. May bathtub din akong nakikita at jacuzzi. Shit, ang sarap pala ng buhay ng Valdez na iyon. Ang ipinagtataka kong lang, paano kayang naatim ni Ethel na iwan si Mr. Valdez, gayong kung totoosin pwede pala siyang magbuhay reyna sa lalaking ito. Sa halos 1 taon kong nakikita si Ethel sa resort, masasabi ko na nakadalawa na siyang kinakasama. Noong una, hiniwalayan daw nito dahil nananakit. Sinasaktan din ang batang si Ezekiel per iyong latest na lalaki niya ngayon, wala ding ipinagkaiba sa una. Nananakit din at minsan nga, may black eye pa si Ethel kung pumasok sa beach resort eh. Receptionist ito doon at tinatakpan na lang niya ang kanyang pasa at black eye sa pamamagitan ng makeup. Heist, minsan hindi mo din maintindihan kung anong tumatakbo sa isip ng isang tao. Nasa kama na lumipat pa sa banig. Bakit kaya naghiwalay silang dalawa ni Mr. Valdez, gayong may anak naman sana sila? Kawawala naman pala si Ezekiel. Mayaman ang ama pero namatay na hindi niya ito nakasama ng matagal. Namatay ang bata na hindi masyadong naaalagaan. Hindi ko mapigilan ang mapailong. Kahit papano, masama din ang loob ko sa pagkamatay ng batang iyon.
Palagi kong nakikita ang batang iyon at minsan inaabutan ko ng snacks dahil naaawa din ako. Sa buong oras ng duty ng ina nito, wala itong ginawa kundi ang hintayin si Ethel. Sa edad na 7 gulang, dapat nag-aaral na din ang batang iyon pero hindi nga nakakapasok ng school dahil hindi naman priority ni Ethel ang education. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa utak ng babaeng iyon at kung bakit nakaya niyang tiisin si Ezekiel noong nabubuhay pa. Mayaman naman pala ang ama ng bata. Kung alam niya sa sarili niya na hindi niya naman pala kayang alagaan si Ezekiel, dapat ibinigay niya na lang sa ama nito. Habang naliligo ako, hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Bigla din tuloy akong napaisip kung ano ba talaga ang kailangan ni Mr. Valdez at bakit niya ako dinala dito sa bahay niya. Alam kong galit ang lalaking iyon sa akin. Nasinisisisi din ako nito sa nangyari sa anak niya. Pero may kasalanan ba ako? Parang wala naman. Ginawa ko naman ang lahat para mailigtas si Ezekiel pero huli na. Wala na itong pulso noong na-rescue ko. Dapat nga ang kapalitan kong lifeguard ang sinisi ni Mr. Valdez. Hindi ako dahil pagkadating ko sa post ko, ilang minuto nang nalulunod ang bata. Kaya nga hindi ko na nailigtas dahil wala ng pulso noong naiahon ko sa tubig. Hanggang sa natapos akong maligo, laman pa rin ang isipan ko ang nangyari kay Ezekiel. Kawawang bata. Namatay dahil sa irresponsableng ina. Kung naging kapatid ko lang siguro si Ethel, baka kinutusan ko na din eh. Kung hinayaan niya sanang pumasok ng school ang bata hindi sana ito tumatambay ng halos araw-araw sa buhay nito sa beach resort. Pagkatapos kong maligo, nagpa siya akong gamitin ang isa sa mga bathrobe na nakita ko. Pagkatapos noon, pinunasan ko ang basa kong buhok ng malinis na tuwalya bago ako naglakad palabas ng banyo. Iyon nga lang, pagkalabas ko hindi ko maiwasan na magulat nang maabutan ko sa silid si Mr. Valdez. Prenting nakaupo sa kama at halatang inaabangan ang paglabas ko ng banyo. Ano ang ginagawa mo dito? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko pang kaagad na naglakbay ang paningin iya sa kabuuan ko, kaya naman wala sa sariling napayakap ako sa sarili ko. Kahit naman nakabathrobe ako, nahihiya akong isipin na para bang hinuhubaran niya ako ngayon sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Pamamahay ko ito at sino ka para tanungin ako ng ganyan, salubong ang kilay na tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Nga, bahay mo ito at dinala mo ako dito sa hindi ko malamang dahilan. Pinagamit mo sa akin ang silid na ito at wala na ba akong karapatan na magatanong? Saka, paano ang privacy ko? Kung yaw mong lumabas-labas ako ng silid, igalang mo naman ako. Lalo na ang perlas ng silangan ko, makapal ang mukhang sagot ko sa kanya. Napansin ko pa nga ang pag-angat na kabilang sulok ng labi niya at naniningkit ang mga matang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas na loob para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Remember, may nagawa kang kasalanan sa akin at nandito ka ngayon sa harapan ko para mapagbayaran iyon, seryoso niyang bigkas. Wala nga akong kasalanan. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa anak mo. Siguro naman nagpaimbestiga ka na, di ba? Kakastart lang ng duty ko noong nakita kong nasa dagat na si Ezekiel at ginawa ko naman ang lahat para maisalba siya pero hind na nangyari, seryoso kong sagot sa kanya. Once and for all, gusto kong magkalinawan kami dahil pati ako biktima din sa mga nangyari. Dapat nga sa akin siya may utang dahil pinakulong ako at napagkamalan pa akong ex-convict ng tatay ko pati ng stepmother ko. Nakulong lang ako ng 1 linggo, pati ang boyfriend kong si Robin na agaw na ng malandi kong half-sister na si Madeline. Shut up! Ang lakas ng loob mo para bangitin ang pangalan ni Ezekiel, gayong pareho nating alam na nawala siya dahil sa kapabayaan niyong dalawa di Ethel, galit niyang sagot sa akin. Muli, nakita ko ang galit sa mga mata niya habang nakatitig sa akin, kaya hindi ko na mapigilan pa ang mapalunok ng sarili kong laway. Nagtatapang-tapangan lang ako pero takot din ako no. Alam kong kahit na anong gawin niya sa akin, wala talaga akong magiging laban. Lalaki siya at mayaman at alam kong lahat ng nais niyang gawin masama man or mabuti ay magagawa niya sa akin. Ano ba talaga ang nais mo? Bakit mo ba ako pinadukot? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka na. Basta, malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama, muli kong bigkas. Gusto kong bigyan mo ako ng anak, walang paligoy-ligoy pero diretasahan niyang sagot sa akin. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Ano?
Anong sabi mo? Gulat kong bigkas. Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Makakaalis ka lang sa mga galamay ko kung matupad na ang nais ko na mabigyan mo ako ng anak. Miss Madalang Awa, seryoso niyang bigkas. Nahihibang ka na ba? Hindi pwede. Ayaw ko, nahintakutan ko pang bigkas sabay yakap sa aking sarili. Aanakan niya daw ako. Baliw ba siya? Wala ba siyang nobya para iyon na lang ang buntisin niya at huwag ako dahil nananahimik ako? You heard it right, Miss Madlang Awa. Namatay ang anak ko sa mga kamay mo at dapat lang siguro na palitan mo iyon. Bibigyan mo ako ng anak na lalaki sa lalong madaling panahon at hindi ka pwedeng tumanggi, maotoridad niyang bigkas. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng lakas dahil sa sinabi niya. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kabilang bahagi ng kama at naupo. God! Ano ba itong napasukan ko? Baliw ba itong si Mr. Valdez? Gwapo naman sana siya at siguro naman maraming mga babae dyan ang magkakandara pa para mabigyan siya ng anak. Bakit ako pa gayong nananahimik ako? Paano kung ayaw ko? Ano ang magiging kapalit kung sakaling tatanggi ako? Natatakot man sa posible niyang maging sagot pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Mukha kasing desidido na siya sa desisyon niya eh. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo kanina? Hindi ako papayag na tanggihan mo ako. Lalaking anak at pagkatapos noon, malaya ka na, seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Feeling ko may sakit na siya sa utak eh. Delikado ang virginity ko sa lalaking ito kung nagkataon. Siyempre, gusto niyang magkaanak sa akin kaya ibig sabihin ito, kailangan naming mag-sex para makabuo. Naisip kong iyon wala sa sariling na itakip ko ang aking kamay sa aking bibig. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na makikipag-sex ako sa isang lalaki na may saltik. Hindi ko yata kayang ibigay ang sarili ko sa lalaking estranghero sa akin. Si Robin nga na boyfriend ko, hindi nakascore sa akin eh. Ito pa kayang si Mr. Valdez na mukhang nakakatakot. God, ngayon palang kailangan ko ng pagplanuhan ang lahat. Kailangan kong makatakas bago niya pa maisakatuparan ang nais niya. Hindi ako papayag na maging palahian niya, no? Ayaw ko. Paano kung baog ako? Paano kung wala din akong kapasidad na bigyan ka ng anak? Palalayain mo ba ako? Kinakabahan pero seryosong tanong sa kanya. Baog ka? Naranasan mo na bang makipagtalik sa mga lalaki na walang proteksyon at hindi kayo nakabuo? Walang paligoy-ligoy na tanong niya sa akin. Parang normal lang sa kanya ang tanong na iyon pero nakakailang pala. Hindi ko carry. Saka, talagang ginamitan niya pa ng term na mga lalaki. Ano ang palagay niya sa akin, prostitute? Yawa. Maganda ako at nagkaroon na din ako ng boyfriend dati pero hindi naman ako nabuntis, so ibig sabihin, baka nga baog ako. Labas sa ilong kong bigkas at kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Gosh, ang hirap magsinungaling pero kailangan kong gawin. Gusto kong ma-discourage siya sa akin para huwag niya nang ituloy ang balak niya. Anak na lalaki ang gusto niya. Paano kung sakaling maisakatuparan niya ang nais niya, tapos mabuntis ako, tapos hindi naman lalaki ang unang bata na lumabas sa sinapupunan ko? Ano ang mangyayari? Heist ang labo niya. Hindi ka nabubuntis? Baka hindi marunong mambuntis ang boyfriend mo. Kaswal pero may diin sa boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Ang bastos ng bunganga niya. Parang hindi siya edukado kung magsalita. Ayusin mo iyang sarili mo. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo, seryoso niyang bigkas, mula sa pagkakaupo sa kabilang bahagi ng kama, tumayo siya at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Naiwan naman akong tulalang nasundan ko na lang siya ng tingin. So totoo lang, kanina pa ako kinakabahan. Nararamdaman ko na seryoso siya sa kung anuman ang sinasabi niya kanina at ngayon pa lang sobrang natatakot na ako sa posibleng mangyari. Hindi ako palahian at lalong wala akong balak na ipagamit ang matres ko para masunod lamang ang kung anuman ang tumatakbo sa isipan niya. Siguro, ngayon pa lang kailangan ko ng planuhin ang pagtakas ko. Delikado ang taong iyon. Baka magising na lang ako isang umaga na ginawa niya na akong palahian at ayaw kong mangyari iyon. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Nasa malalim akong pag-iisip nang marinig akong na may kumatok sa pintuan. Himala, may kumakatok samantalang akala ko walang galang ang mga tao dito dahil bigla na lang silang pumapasok dito sa silid na ito. Bukas iyan.
Pasok lang, walang gana kong bigkas habang hain ko inaalis ang aking tingin sa pintuan kung saan iniluwa ulit ang dalawang kasambahay. Sila Manang Salve at Manang Prek. Ma'am, heto na po ang mga damit nyo. Pinapasabi po ni Sir Elijah na bilisan nyo daw pong kumilos. Hinihintay niya po kayo sa ibaba, kaagad na wika ni Manang Salve, sabay lapag sa harapan ko ang kanilang mga dalang paper bag. Dali-dali kong tiningnan iyon at hindi ko pa rin naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa nang mapansin ko na mga damit ang laman noon. Sa wakas, may maisusuot na ako. Hindi na ako magtatyaga dito sa suot kong bathrobe. Saan daw po kami pupunta, Manang? Alam kong imposible akong makakakuha ng matinong sagot dito pero kailangan ko pa rin subukan. Hindi ko po alam, ma'am. Wala pong nababangit si Sir, sagot nito at pagkakatapos noon mabilis nang nagpaalam. Naiwan naman akong walang choice kundi kalkalin ang mga gamit na dala nila. In fairness, kumpleto naman sa mga personal na gamit ang laman ng paper bag. Hindi lang mga damit ang nakikita ko kundi may mga kasama ng mga underwear. Lahat iyon puro bago kaya pwede ko na din talaga gamitin na hindi na kailangan pang labhan. Pumili ako ng damit na alam kong magiging komportable ako at saktong kakatapos ko lang magbihis. Muling dumating si Manang Salve at tinanong niya ako kung ready na daw ako, sasamahan niya na daw ako sa ibaba. Wala na akong choice kundi ang sumang-ayon na lang. Hindi ko kabisado ang lugar kung nasaan ako ngayon at nakakatakot na baka maligaw ako. Pagkalabas ko ng silid, unang tumampad sa paningin ko ang isang malawak at maaliwalas na pasilyo. Dalawang nakasaradong pintuan ang nadaanan namin bago namin narating ang isang napakagandang hagdan. Mula sa kinatatayuan ko, hindi ko pa nga mapigilan ang mapatingal at makaramdam ng pagkamangha nang tumampad sa paningin ko ang isang kumikinang na chandelier. Ang mga bato noon ay kumikinang na parang diamante. Ngayon ko lang lubos na na-realized kung gaano pala kayaman si Mr. Valdez. Ma'am, mag-ingat po kayo sa paghakbang nyo, narinig ko pang sambit ni Manang Salve. Wala sa sariling napatingin dito at doon ko na-realized na tumigil na pala ako sa paghakbang habang nakatingala. Nagmumukha na tuloy akong tanga. Hana ko. Pasensya na po, Manang. Nadala lang ako sa mga nakikita ko. Sabihin mo nga sa akin, Manang, talaga po bang bahay ito ni Mr. Valdez? Hindi ko mapigilang tanong at halos talunin ko ang bawat baitang ng hagdan para maabutan siya kaagad. Pambihira, grabeng hagdan ito. Ang taas tapos paikot pa. Mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita ka ang living area at isa lang ang pumasok sa isipan ko sa mga sandaling ito. Kahit na siguro magtrabaho ako umaga at gabi, never akong magkaroon ng ganito kagandang bahay. Sila na ang mayaman. Ang swerte naman ni Mr. Valdez. Kaya siguro kay bilis lang sa kanya na ipadukot ako at kung sakaling idemanda ko man siya dahil sa ginawa niyang pagkidnap sa akin, tiyak akong hindi ako papaniwalaan ng korte. Dinukot niya nga ako pero dinala niya naman ako sa malapalasyon niyang bahay na never kong na-imagine na nag-exist pala. Manang, gaano kayaman si Mr. Valdez? Hindi ko pa nga mapigilang tanong kay Manang. Napatigil naman ito sa paghaikbang bago ako hinarap. Sobrang yaman, ma'am. Pero kahit na mayaman sila, mababait sila kaya wala kang dapat na ikatakot. Basta maging tapat ka lang kay Sir, wala kang dapat na ikatakot sa kanya, nakangiti niyang sagot sa akin. Paano pong maging tapat, Mahang? Nagtataka kong tanong. Basta, kung ako sa iyo, huwag mong galitin si Sir para hindi ka din niya pagmalupitan, nakangiti niyang sagot bago niya itinuloy ang paghakbang pababa ng hagdan. Tahimik na lang din akong napasunod sa kanya habang wala pa ring tigil ang pag-ikot ng paningin ko.